Magandang hapon po at happy Sabbath pa rin po mga kapatid. Welcome po sa atin pong evening devotional program at ang manguna po sa ating devotional ay si Brother Wendell Blanche. Pero bago po yan, tayo po muna ay magsimula sa ating pong pag-aawitan ng opening song at susunod po ng opening prayer na ni Sister Christine Pedere. Sir Christine? Walang tunog po. Meron na po ngayon. Ay, sa Bluetooth pa rin. Let us pray. Amahan na kada sa kinharian sa langit, salamat sa panahon ni natag sa amo ang baka tuon na po sa mga pulong kag sa amon na pagtuon karon maluwagan sa amon nga knowledge sa imong mga pulong kag unta sa kanang masulod sa amon na ug kasing-kasing kag amon ni nga magamit sa amon nga pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. Patawaron man kami sa lang among sa imo sa unang-una buhat og sa istorya. Kinaong ginahamo sa ngalan sa isang personal ng luwas. Okay. Okay, happy Sabat po sa bawat isa, sa lahat po ng ating pong mga tagapakinig.
dito po sa Zoom, sa Facebook Live, at sa lahat po ng makakarinig umaabot po ng stream na ito. Magandang hapon po and happy Sabbath. And yun din bumabati po ako ng advance Happy New Week. So, ako po si Brother Wendell. Yung una po ngayon yung magiging ating evening devotional na magiging guide natin sa another week na naman po, no, ng pakikipagsapalaran ng ating pananampalataya ng paghubog sa atin hanggang sa maabot po natin ang kalooban ng Panginoon, no? To fit na makabalik po tayo sa original na plan niya, na makabalik po tayo sa langit. So, mula sa book po na God's Amazing Grace, no, ang ating devotion. So, punta po tayo sa next na slide. Sabi niya rito, yung title po ng atin pong pag-aaralan ngayon ay To Banish Unrest and Doubt. So, actually yung spiritual battle natin ay actually yung pinaka-objective lang naman ng learning natin araw-araw is nahuhubog ba o nag-i-increase ba yung pananampalataya natin, or gaya ng alon ba na pabalik-balik, no? So, ngayon, yung evening devotion natin ay naway maging inspirasyon po na malinawan tayo kung ano yung estado ng ating buhay ngayon para meron tayong i-confess sa Panginoon at hihingi po tayo ng lakas. So, ang sikreto kaya, ano kaya? How to banish unrest and doubt mo? So, yun yung aim natin. So, punta po tayo sa next slide. So, ang ating pong key text ay makikita po sa Matthew 14 verse 31. So, sabi niya po, O thou of little faith, where didst thou doubt? So, alam ko, familiar po kayo sa senaryo na ito, no, na kung saan ang Panginoon ay mahimbing po na natutulog at sila ay naglalakbay sa kalagitnaan ng Galilea o dagat ng Galilea, at ang bagyo po ay biglang sumalanta sa kanilang paglalakbay. At ang Panginoon ay napakasarap ng kanyang tulog at ang mga apostol ay nabagabag. So nakita natin yung ano, no, yung sa carnal ng nature. Although sabihin na natin mayroon silang knowledge about God, meron din tayong tinatawag na faith na inbuilt sa atin mula sa Panginoon. Pero the very objective is paano ba ito mag-increase o maging integrity sa buhay natin. Kasi ang buong buhay natin ay ibalik ang tiwala sa every word ng Panginoon na siyang nawala sa Eden. So let's proceed po sa next slide. Sabi niya po doon, Christ came to this world to show that by receiving power from on high, men can live an unsullied life with unwavering patience and sympathetic helpfulness. He met men in their necessities. By the gentle touch of grace, he banished from the soul unrest and doubt, changing enmity to love and unbelief to confidence. So napakalinaw po, no, na sa pagiging kalagayan nating tao, napaka-helpless natin. Ibig sabihin, hanggat walang tao na may papanganak na i-demonstrate paano natin malalaman ang katotohanan or paano tayo maliligtas, wala tayong kapag-asa. Yung limitado na nga yung ating nature, no, na yung ating carnal nature, itong flesh na ating katawan. At although we are created as being with intelligence and reasoning power, or kaya nating mag-isip, at meron tayong mga ibang aspeto na we are superior sa mga ibang being na na-create, no? Tayo nag-isip, pero walang makaisip. Walang taong kusa na lang maimbento na ito yung katuwiran, ito yung standard ng kabanalan. Ito yung dapat na pamantayan natin para maabot natin ang requirement na tayo may balik po sa nais ng Diyos na kalagayan sa Eden bago ang pagkakasala. Kaya ngayon, pumunta ang Panginoon dito sa lupa para turuan tayo. So ibig sabihin, yung dati nating sinasabi na napaka-imposible sa mga tao ang bumalik sa Panginoon at maligtas, ginawa ng Panginoon na posible. Hindi niya po tayo pinabayaan sapagkat napatunayan niya po na ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay buhay, siya ang kaligtasan. So ibig sabihin, ituturo niya, hindi niya po tayo pababayaan. So next slide po tayo. Sabi niya rito, it is not wise to look to ourselves and study our emotions. So bakit kaya niya nasabi ito?
Kasi, halimbawa, may book naman tayo na mind, character, and personality. So, sabi nila, napaka-necessary na pag-aralan natin yung neuroscience at mga psychology, no? So sabi niya, it is not wise to look to ourselves and study our emotions. If we do this, the enemy will present difficulties and temptations that we can face and destroy courage. So closely to study our emotions and give weight to our feelings is to entertain doubt and entangle ourselves in perplexity. So we are to look away from self to Jesus. Alam niyo mga kapatid, hindi lahat ng mga bagay ay nakukompute natin. Ang salitang pananampalataya, the word itself ay napaka mystery, hindi siya sa spiritual aspect, hindi siya yung talagang tangible, no? Pero naiintindihan, naunawaan lang natin. Pero sometimes hindi natin siya ma-explain kasi yun niya ay attribute ng Panginoon sa mga spiritual na bagay na kailangan nating mga tao. So, it is not wise to look ourselves and study our emotions. Malabugtong, no? Kasi sabihin natin, kung hindi ko naman pag-aaralin yung sarili ko, paano ko malalaman kung ano yung kalagayan ng pananampalataya ko? Pero pag sinabi pong ating emotion, actually yung iba ginagamit yung study ng emotion to manipulate others. Yung iba naman, para ma-evaluate yung sarili, makalculate, and then gagawa sila ng human na pamamaraan, no? Mag-iimbento sila ng mga devices or mga strategy na paano nila mapapalago yung confidence nila, yung survival instinct nila na kahit wala ang aid ng Panginoon. So minsan yung sarili nating pagtitiwala sa sarili nating logical na kaisipan ay lumalagpas na tayo sa plano ng Diyos o sa disenyo ng Diyos na tayo dapat magtiwala lang sa Kanya. Kasi we are limited being. We are blind in the future, maliban lang na tayo mag-aral ng prophecy. Hindi natin alam ang hinaharap, maliban na tayo mag-aral sa psychological na pamamaraan ng Panginoon. Kasi gaya ng subject na mind, character, and personality, dinemonstrate na yun yung mga experience ng mga tao, ganito yung mga tendencies natin. Even yung emotions natin. We don't need to calculate or kung yung emotion natin araw-araw. Ang gawin lang natin ay mag-stick lang tayo sa principle. Because faith should be a principle, hindi lang siya emotion. Kundi siya ay prinsipyo, kasi ang emotion, alam naman natin yan. Pwedeng, oo, mamaya, hindi na ngayon. So, hindi siya pwedeng pundasyon ng decision natin araw-araw. It will lead us to destruction, no? So yun, kaya yung pananampalataya din natin, hindi siya na-exercise kasi ang faith na nakabase lang sa emosyon, may mga tao na kilala natin na halos umiiyak sila tuwing services ng mga no, yung may ibang mga sekta, umiiyak na sila sa pananampalataya nila pero wala pa ring pagbabago. Kaya dapat gising po tayo, anong tama, anong katuwiran, and then magkaroon tayo ng simpatya sa ating sarili. At matututunan din natin ang kalooban ng Diyos para sa atin. At next slide po tayo. At sabi niya pa po rito, when temptations assail you, when care, perplexity, and darkness seem to surround your soul, look to the place where you last saw the light. Rest in Christ, love, and under His protecting care, when sin struggles for the mastery in the heart, when guilt oppresses the soul and the burdens the conscience, when unbelief clouds the mind, remember that Christ's grace is sufficient to subdue sin and banish the darkness. So ito yung mga dito, ginamit na terms, no? Darkness, may cloud, siyempre, pag sinarahan, nawawala ang liwanag. Pag darkness, wala tayong nakikita. Guilt, oppression, na nagbo-burden daw sa conscience. So lahat po yun ay isa lang ang tinutukoy. Ang kawalan natin ng pananampalataya o natatakpan po yung ating pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga doubt, no? Kaya pag ganyan ang nangyayari sa atin, wala na tayong tunay na kapahingahan, gumagawa na tayo ng sarili nating solusyon para maibsan yung ating mga kalungkutan dahil mas pinili natin ang ating pride, yung ating mga takot, yung ating emosyon, kaysa yung kumalma tayo at manalangin na i-master dapat yung pananampalataya natin na ano man yung mga circumstances
ay kalmado tayo. Anong bagyo ng mga pagsubok ang darating ay kalma tayo at straight lang yung prinsipyo natin. Halimbawa ngayon, ang daming balita sa TV, may ganito, digmaan, may darating na lockdown, merong yung mga rumors of war, may pagtaas ng gasolina, ramdam natin lahat yan. So, nagpapanik ang lahat, natatakot, and then we are tend na mag-isip ng mga bagay na nagpapanik na tayo, which is pag ginamit natin yung emotion na based sa mga gagawin nating bagay para iligtas, although yun yung carnal build sa atin, no? Pero we should walk in the spirit ng Panginoong Jesucristo. Sa buong buhay niya, kalmado siya kasi alam niyang hindi siya pababayaan ng Ama. At yung kanyang karanasan na yon ay nais niyang ipagkaloob sa atin. Ang kanyang grasya, ang kanyang biyaya. Hindi lang yung binigay niya ang buhay niya sa cross para siguro din ligtas tayo, kundi binigyan niya rin tayo, binigay niya rin yung mga nakasulat ng kanyang karanasan, ng kanyang pag-ibig, na maging guide natin matuto araw-araw na bakit kailangan natin din lumakad sa kanya hanggang sa cross. Ibig sabihin, buhatin din natin ang ating kapwa-tao, buhatin natin ang maging tagapaglingkod tayo sa iba gaya ng Panginoon. Isakripisyo natin lahat at walang mawawala sa atin. Yun po ang pananampalataya na kukunin na nila ang sanlibutan pero hindi natin maisip na ito'y kalugihan. Hindi sa pananampalataya po ay wag naunawaan natin ang prinsipyo or yung yung goal or aim natin sa buhay, bakit tayo nabuhay. Kasi hindi naman natin madadala lahat sa kamatayan at hindi rin natin magaranti kung ligtas tayo o hindi sa ating kaisipan, pero isa lang ang pangako, no? Siguradong tayo ligtas na, pero i-claim natin ang patnubay ng Diyos araw-araw na ma-exercise yung pananampalataya natin sa pagtingin natin sa kanyang mga counsels at sa kanyang buhay. At yun din, mag-build tayo ng personal relationship sa kanya. So, it's a faith na may restore ang relasyon natin sa Diyos na nawala. So, yung relasyon na loyalty sa bawat isa at gayon din yung tinatawag natin na confidence natin sa bawat isa. So, yung confidence natin sa Panginoon dapat ay ma-establish. Yung firm na talagang pag sinabi ng Panginoon, magtiwala tayo, hindi niya babaliin ang kanyang salita. Because pag sinabi ng Panginoon may liwanag, nagkaroon ng liwanag. Pag sinabi niyang huwag mong kainin yan kasi masama sa'yo, mangyayari. Pag sinabi niyang ililigtas kita, sabihin niya, pag sabi niyang ililigtas kita pero gawin mo to, gawin po natin. At doon, matitis din sometimes yung, or madalas yung pananampalataya natin kung talagang nakikinig talaga tayo sa Panginoon or sasabihin natin, oo, makikinig lang ako sa iyo pero Panginoon, parang imposible kasi yung sinasabi mo eh. Parang baka yan, malagay ako sa langanin. No. So, lahat ng mga bagay na yun ay dapat ikakatuto na rin po natin. So, next slide. Ito tayo po sa next slide. Sabi niya po rito, He will give you grace to be patient. He will give you grace to be trustful. He will give you grace to overcome restlessness. He will warm your heart with His own sweet spirit. He will revive your soul in its weakness. Then stay your soul in confidence upon God. Roll all your burdens upon Him. So sino po yung pinangako na magko-comfort sa atin? Actually, even yung faith natin, hindi rin natin yan basta-basta ma-exercise talaga without the aid ng Panginoon. Kaya, halimbawa, itong binabasa nating quotation ngayon ay isang pangako na magko-comfort sa atin. Na magpatuloy ka lang, magtiwala ka lang kasi bibigyan niya tayo ng biyaya. Bibigyan niya tayo even yung patient na kailangan natin to endure. At bibigyan niya rin tayo ng biyaya na talagang katiwa-tiwala. Kaya nga, ito ay under pa rin ng faith na yung matanggal yung doubt natin. He will give you grace to overcome restlessness. Hindi lang yung faith na yun ay para maligtas tayo sa nakakatakutan nating mga bagay, kundi magkaroon din tayo ng nakakahil din yung pag-rebuild natin ng faith natin kasi nagbibigay po yun ng kapayapaan sa ating isipan. Diba?
Kasi wise na tayo eh. Parang kalma ka na, parang kahit nakarelax ka, nagkakagulo na ang sanlibutan, pero confident ka na totoo yung pinapanampalatayaan mo at magbibigay sa iyo yung kapayapaan. Yung mga ini-invest natin dito sa lupa na hindi natin maiwanan, darating ang panahon na pag na-build talaga yung ultimate na quality ng pananampalataya natin ay hindi na natin yun hahabulin. Parang hindi na tayo nakikipagkarera sa buhay sa mundong ito. Sinuko na natin lahat sa Panginoon at magkakaroon niya tayo ng kapahingahan. At siya mismo ay sabi niya, warm our hearts with His own sweet spirit. No? At yung mahina natin, no, na kaluluwa ay palalakasin niya. Kaya dapat po yung ating kaluluwa ay patuloy po na mayroong pagtitiwala sa Diyos. So, marahil ito na yung last slide. Ano po? Meron pa? Ayan, okay, meron pa. So, the soul that loves God rises above the fog of doubt. He gains a bright, broad, deep living experience and become meek and Christ-like. His soul is committed to God, hid with Christ in God. He will be able to stand the test of neglect, of abuse, and contempt because his Savior has suffered all this. He will not become fretful and discouraged when difficulties press him because Jesus did not fail or become discouraged. Kaya parang bakit ako madi-discourage? Hindi nga na-discourage ang Panginoon para sa akin. Parang tiniis niya ang krus para sa akin. Ipinakita niya na hindi walang mga saysay ang mga bagay sa sanlibutan ito. Mas pinili niya ang mga tao kaysa doon sa offer ni Satan sa Matthew 4, no? Bigay ng mga earthly na kayamanan, yung physical food, at even yung treat ng kanyang buhay, hindi niya yung pinagpalit alang-alang sa atin. Napatunay na ang Diyos ay nagmamahal sa atin at nais niyang yung the fog of doubt, ibig sabihin, gising yung isip natin, naaunawaan natin ng malinaw ang mga bagay tungkol sa Diyos, yung ating mga pinaniniwalaan. Kaya ang pag-aaral tungkol sa mga doktrina ng Diyos ay napakahalaga na makilala natin siya. Kasi kung ikaw magbibuild ng relationship sa kapwa mo tao, di ba? It's very necessary na kilala mo siya. Minsan sa atin, madalas gusto natin, tinatanong natin ano yung favorite color ng tao, ano yung mga bagay na nagugustuhan niya para kung bibigyan mo siya ng mga surprises ay alam mo ma-appreciate niya. So, ang Diyos ay social being. Although He's a supreme God, pero siya po ang nag-imbento ng tinatawag nating pag-ibig. At gayon din, sa pag-ibig na yun ay mayroong paggalang, pagrespeto, anong dinidemand natin mga positibong bagay sa mga tao ay nirestore ng Diyos Ama sa atin sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang anak dito sa lupa para i-demo niya na paano ba talaga maging isang disente, mapagmahal at totoong tao na ayon sa original na plano ng Diyos ng kanyang mga nilikha. So sa ating paglilinang dito sa lupa, no, naway maunawaan natin ang mga bagay na ito na ang bawat salita ng Diyos ay wag nating bigyan ng doubt or agam-agam. Pag sinabi niya sa mga Israelite, tumawid kayo, ay nung tumawid sila at nabasa, tapos yung faith nila, bumuka yung tubig. So sa atin, pag minsan inuutosan tayo ng Panginoon sa isang mission at parang napakadelikado or imposible, ay manalangin po tayo. Kung ito ay kuwan ng Panginoon sa atin, ay ililigtas niya po tayo. Halimbawa, pupunta kayo ng Palawan. So, yung mga ibang may camp meeting doon. So, ganito yung nangyayari sa sanlibutan. So, ipanalangin natin maigi na sabi ng Panginoon sa Exodus 13:12 at 14:12, no? Na certainly I am with thee. Na pinangako ng Panginoon, siguradong ako isa sa iyo. At bago siya umakyat sa langit, may pangako pa siya, no? Sa John 14, patuloy doon sa chapter 14, yung sabi niya doon ay, I will not leave you comfortless. I am with you always hanggang sa katapusan ng mundo. Ibig sabihin, hanggat malagot ang ating hininga, huwag natin putulin ang relasyon natin sa Panginoon. Na ang mamatay sa Kanya ay gain. Na kung paanong yung iba, namamatay sila alang-alang sa pinaglalaban nilang katotohanan kasi totoo yun.
ay ganun din dapat tayo na mamatay tayo sa Panginoon dahil siya ang totoong katotohanan. Kaya yung pagpapakabayani nila Rizal, alang-alang sa katotohanan ng pinaglalaban nila sa katiwalian ng mga tao noon, nagagawa nga nilang mamatay para sa bayan, no? So what more sa atin na napakatotoo yung pinaglalaban natin na mamatay talaga tayo para sa Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay. So hindi lang in vain yung pagkamatay natin kasi may resurrection pa. May reward dahil ang pangako ng Panginoon, dinemo niya pa para sabihin hindi siya ano no, sa panahon niya scammer no, ang Panginoon ay totoo. Ginawa niya lahat ang kalooban ng Ama, hindi niya pinili ang mga bagay sa sanlibutan at nung namatay siya, nabuhay siya muli. So ibig sabihin, kahit pala mamatay tayo sa lupang ito, ay pwede tayong mabuhay muli. Kasi may tao na namatay at nabuhay muli. So kahit tayo'y tao lang, pwede tayong mabuhay muli. Kasi yun nga, dinemo ng Panginoon na ang sinabi niya ay magkakatotoo at magtiwala po tayo sa bawat salita. Kaya dapat mawala po nawa yung doubt sa spiritual journey natin hanggat maaaring mawala po talaga ang doubt bago magsara ang pintuan ng awa. So next slide po, kung meron pa. So meron pa, okay. Sabi niya rito, every true Christian will be strong, not in the strength and merit of his good works, but in the righteousness of Christ, which though faith is imputed unto him, it is a great thing to be meek and lowly in heart, to be pure and undefiled, as was the Prince of Heaven when he walked among men. Kaya, ngayon, hindi na tayo magturo ano-ano. Ito'y mga ano na individual na evaluation na lang na pag sinabing every true Christian, lahat man tayo nakiklaim na ano, followers ng Panginoon na we are Christian. Pero sabi niya dito, in description, will be strong, no? Not in the strength and merit of his good works. Kaya kahit ginawa natin ng mga mabubuting bagay, bakit hindi may mga sakripisyong hindi katanggap-tanggap? Kasi nakikita ng Panginoon ang ating puso. Kaya ang katuwiran ng Panginoon ang kailangan natin. The very motive of Christ nung lumakad siya dito sa lupa, napaka-inosente niya sa kasalanan. Ang isip niya ay puro pag-ibig. Hanggang sa cross, puro pag-ibig. Sabi niya, Father, forgive them for they don't know what they are doing. Hindi niya alam yung word na hatred sa kapwa niya tao. Kung may hatred man na namumuo sa puso ng Panginoong Hesukristo that time ay yung nakita niya na resulta ng kasalanan. Yung mga bagay na nangyari sa ating mga nilikha. Sabi niya, bakit ganito? Yung parang ganito na yung nangyari. Pero kailangan kong gawin ito para lahat sila ay maligtas. Sila ay inosente, hindi nila alam na paano sila maligtas. Sila ay binabato nila ako, nagme-mediate siya sa Ama. Sabi, parang habang tinitingnan niya ang crowd na maalipusta sa kanya, ang imbis na galit at ganti ang kanyang ano ay habang tinitingnan siya ay awa na parang kawawa talaga ang kalagayan ng mga tao. Hindi nila alam paano bumalik sa Ama. Ngunit ang Ama, pasalamat tayo, nagbigay siya ng daan. At yun ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya lahat po tayo sumampalataya sa bawat salita ng Ama na nakita natin sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. So bawat salita ng ating Panginoon ay ating pong gawin. Kasi ang Diyos na ang nagbigay ng remedyo, paano tayo babalik sa Kanya? So lahat tayo, wala tayong magagawa kahit sa anong talino natin na tayo makabalik sa Eden at mag-gain natin ulit yung immortal life na nawala, no? Kundi Panginoon lamang. Ang condition lamang, bumalik po tayo sa imahe ng Diyos na napakabuti, napakabait, may kapayapaan, righteous. Kung tutusin, wala man tayo talagang kalugihan. So it's a spiritual investment, no? So sa mga lesson natin ngayon ay lumakad po tayo araw-araw kung paano nabuhay si Kristo dito sa lupa, self-denial, self-sacrifice, ay walang doubt sa Kanya. Every word ng Ama ay sununod niya. Hindi nagpakita yun kahit parang seemingly ikakapahamak ng buhay niya habang nandito sa lupa, pero hindi po siya nagkaroon ng doubt sa salita ng Ama. At dapat din yun ay gayahin po natin. Okay, so next slide po. So yun po. To banish unrest and doubt. So magandang araw po and happy Sabbath po sa lahat. And ito po yung topic natin, no, na napakaganda. So balik po tayo sa atin pong presider.
Maraming salamat po, Brother Wendell, sa inyo pong panguna sa ating devotional na to banish and rest and doubt. So, napakaganda nga po dahil nagbibigay po sa atin to ng comfort and reminder na magtiwala po sa ating Diyos. At nais ko lang po i-reiterate yung napakaganda pong sabi doon sa yung He will give you grace to be patient. He will give you grace to be trustful. He will give you grace to overcome restlessness. He will warm your heart with His own Spirit. He will revive your soul in its weakness. Then stay your soul in confidence upon God. Roll all your burdens upon Him. So, yun po. Napaka-ganda personally sa akin dahil kailangan nga po natin wag tingnan yung ating mga sarili or i-magnify even our problems kasi ma-overwhelm lang po tayo pagkos magtiwala po tayo sa grace na pagkalob ng Diyos upang matulungan po tayo sa kung ano man po yung kinakaharap natin at magbibigay sa atin lalo ng strength sa ating pananampalataya. So ngayon naman po ay binibigyan ko na po ng oras ang atin po mga Zoom participants na makapagbigay po ng kanilang insights. Ganon din po yung mga nasa Facebook Live. Kung meron po kayong insights, ay i-comment nyo lang po yan sa comment section. Magandang hapon po. Okay po. Naririnig ba ako? Opo. Good afternoon, Sister Daniela. Ayan, so napakaganda po ng ating napag-aralan dito na realize ko nga mga kapatid sa ating buhay bilang mga we are professing to be Christian, di ba? Pero hindi may iwasan, may point sa buhay natin nagda-doubt tayo sa mga bagay na ba't nangyayari ito o pinapahintulot ng Panginoon, di ba? But yun na nga sa topic natin na to banish unrest and doubt. So kailangan talaga yung biyaya ng Panginoon para mabura lahat ng mga doubt sa isip natin. Kasi we are tanggapin natin sa sarili natin na napakaliit pala ng pananampalataya ko. Kasi pinapahintulot talaga ng Panginoon na dumating sa iyo yung very dark sa buhay mo para makita mo yung liwanag despite sa kadiliman. Kasi 'di ba, hindi natin makikita yung liwanag kapag akala mo liwanag lang yung nilalakaran mo. Pero kapag napansin mo yung kadiliman na nasa paligid mo at doon mo makikita yung liwanag na ninanais ng Panginoon na dapat mong tanggapin. At doon na yung mabubura yung lahat ng pagdududa mo, lahat ng pag-alinlangan mo. Kaya very thankful tayo sa Panginoon kasi maraming bagay siyang pinapahintulot sa atin to commit ourselves sa Kanya. Na sabihin sa Kanya kung ano yung nararamdaman natin, o ano yung nakikita natin, o ano yung nararanasan natin. Despite na napakadaming bagay na minsan nag-question pa tayo, ba't niya pinapahintulot ito? Pero may purpose pala siya dito. Kaya nga sabi sa atin, di ba, sabi sa atin sa pinag-aralan kanina na Christ came to this world to show that by receiving power from on high, man can live an solid life. So, nag-practice lang pala tayo how to build the character for eternity. So, yun lamang po. Thank you po, Sister Daniela, sa inyo pong insight. Meron pa po ba from our Zoom attendees ang nais bahagi?
So, kung wala na po at malinaw po ang atin pong devotional ay siguro po dito po dadako na po tayo sa atin pong pagtatapos at awit po tayo ng ating closing song at pangunahan po tayo ng ating pong speaker sa closing prayer. Brother Wendell, closing prayer po. Okay, let's pray. O Ama naming Diyos, sa kitaas-taasan ng tahanan sa mga langit, sa oras pong ito, nagpapasalamat po kami sa buong araw ng kapahingahan ng Sabat na pinagkaloob niyo po sa amin at sa mga mensaheng amin pong narinig sa oras na ito o sa araw na ito ay naway magsilbing dagdag naman na inspirasyon at kalakasan po ng amin pong kaalaman at karunungan na magiging gabay po namin sa paglilinaw niyo po ng pananampalataya sa amin. Tulungan niyo po kami na ang pananampalataya ay lumago na kung paano ang pananampalatayang nakita namin sa aming Panginoon ay gayon din po na mabuild sa amin po na sa bawat pagsubok ay matuto po kami na maging firm at piliin lagi ang mabuti at mga bagay na ayon po sa inyong kalooban. Hindi lang dahil sa kaligtasan o mga reward, kundi mabuild po namin sana ng tunay yung relasyon po sa inyo na nawala po. Tulungan niyo po kami na bawat salita niyo ay amin pong pananampalatayanan. At sa mga bawat pagsubok na darating sa aming buhay, naway padala niyo po patuloy ang Espiritu ng Anak na mag-comfort po sa aming mga puso. At maunawaan din po namin ang aming mga katayuan. Tulungan niyo po kami na manatiling maging humble sa inyo pong harapan at i-confess ang mga bagay na amin pong mga nagawang kasalanan. Naway mapatawad niyo rin po kami kung saan niyo kami nasumpungang nagkulang at nagkasala. Mapatawad niyo po kami, Ama, na kung paano napatawad din namin ang mga taong nagkasala sa amin. At muli, sa panibagong yugto na naman ng isang linggo, na kung kanyang kalooban ay kami po inyo pong bantayan at gabayan pa ng gabayan hanggang lumago ang aming pananampalataya at maalis po nawa lahat ng doubt namin laban sa inyo. At lahat po ng ito amin pong lubos na hiniling at pinapasalamatan, Ama,
sa matamis po na pangalan ng anak ni Jesucristo na aming Panginoon, ang aming tunay na kaibigan, ang iyong salita at aming tagapagligtas. Amen. Happy Sabat po sa ating lahat, mga kapatid. Muli po, thank you po, Brother Wendell, sa inyo pong pangunan sa ating devotional at maraming salamat din po sa mga nakasama po natin dito sa Zoom. At muli po namin kayong invite sa ating po mga devotional program. Sa umaga po, ang ating morning devotional po ay every 5 a.m. po at sa gabi naman po at 6 p.m. Yun lamang po at Happy New Week po sa ating lahat.